Magandang hapon po mga kaibigan. Andito na naman po ako. Binabati ko po kayo mga taga Middle East, mga OFW na katulad ko, yung mga nasa Europe, sa Italy, sa Germany, sa Canada, sa New Zealand, sa UK, lahat po ng buong bansa na nag-message sa akin, yung hindi ko po nababanggit, sinasama ko na po kayo lahat. At binabati ko rin po si Romel UC from Saudi Arabia na lagi sumusubaybay sa ating channel at gustong matutong magluto. At ganon din po si Jeron Aldubino from California. Kamusta ka dyan? Anong buhay sa California? Meron ako in-laws dyan. At ganon din po si Kalapati Ihalhal na nag-request ng palabok. Ihalhal ang palabok. Medyo natagal lang kasi 'di ba sabi ko, mahirap iluto ito dahil mag-iipon ako ng mga ingredients. Tulad ng mga hipon, yung mitan ko ng ulo, sinisave ko 'yan kasi 'yan ang gagawin nating gravy sauce. Kamusta po kayo diyan? Sana magustuhan niyo ito iluluto nating merienda ngayong hapon. Dapat po kagabi pa ito. Ngayon naisip namin, late na masyado, bubusog na katitrim sa portion na 'yan. Ginawa na lang namin merienda ngayong hapon. At saka isa pa, kaya din nagtagal, naglalagay po tayo ng chicharon. Naghanap pa ako ng magandang chicharon na may laman. Uulit-ulitin ko yung may laman. Makulitan na sila sa may laman. Gumawa po ako ito. Kumuha ako ng mga 3 kg sa Robinson. Tapos niluto ko po ulit siya kasi masarap po yung tayo ang gagawa. Kasi yung chicharon na nabibili sa mga nandiyan lang sa tabi, matagal na luto yung maanta na, tsaka walang lasa. Balat na balat, wala siyang laman. Yung may laman, ang masarap po. Ito po siya. Nag-fry na ako kagabi, ginayak ko, pinasok sa rep at baka ako langgami, nakakaya sa inyo. Kaya may magnifying glass nga ako sinisilip kung ganyan, baka nga ako may langgam. Mabuti na lang meron tayong viewers na masyado siyang meticulosa at maganda naman po iyon. Isa po yun sa natutunan ko sa kanya kasi siguro malabo mata ko, lit-lit naman nilanggam. Ngayon, isa-isa yung siya pinaglalagay ko sa rep. Sabi ko ngayon, baka ako nilanggam na naman, nakakahiya sa makakakita. Ngayon, ito po yung chicharon. Dalawa pong klaseng gamit gagawin. Ito pong kalahati, medyo magaspang pinadikdik ko sa kapatid ko, pantopping. Ito naman sa gravy, yung sauce natin. Ito po lahat sila ang gagamitin natin. Ito rin po ang mga pantopping natin, may tinapa flakes. At saka ito pong ginawa ko po siyang yung onion, nag-fry ako para mabango siya pantopping din. Brown siya. Tapos yung green string onion, ito, tsaka ito pong garlic na pinray ko. Ito rin, gustong-gusto pala ng langgam. Sabi ko, baka ako nga meron. Ipasok ko po sa rep. Tapos, wag po kayong matatawa. Kaya ito pong tinapang ulo na pinaghimayan namin, sinisave ko, sasama natin yan sa gagawin nating gravy sauce para malasa. Isa po yan sa mga technique ng mga nagagawa ng palabok. Na sa ano pa lang, sa noodles pa lang, may lasa na sila, hindi yung sa topping lang. Ngayon, ito po siya, iatin po siyang hahalabos muna. Tapos, ito po yung gagamitin nating pork. 1/4 lang po ilagay ko kasi 500 grams lang naman ang gagawin natin. Ngayon, medyo marami gagawin kong sauce. Kung may matira, ilagay nyo po sa freezer. Kasi ganun po ginagawa ko. Pag type na kumain ng palabok, hindi na kami magluluto nito. Ito na lang ang magpapakulo na lang kami. Ngayon, ito pa po siya, yung puset. Pinray ko na rin po siya, pero minarinate ko siya sa toyo at saka black pepper, ground pepper. Tapos in-slice ko. 2 piraso lang yan kasi enough na para doon sa gagawin natin. Ito yung egg, pang-topping din natin. Ngayon, ito po yung garlic at saka yung onion. Diyan po natin gigisa. At kailangan po ito, marami dito sa gravy sauce. Kailangan po aanghang siya sa paminta. Kaya kailangan po, mayroon kayo nito. Siyempre po, ito pong ating cornstarch na pampalapot. Nagtunaw na po ako para ang paglagay po niya, tuturok sa dahan-dahan, baka sumobra ng lapot. Ngayon, ihahalabos na po natin ito. Mamaya explain sa inyo kung gaano karaming gravy sauce ang gagawin natin para sa 500 grams.
Ngayon, ito po, dahil kumukulo na si tubig, halabos muna po natin ng konti. Isasama ko po ito. Titimplahan na po natin siya ng asin para may lasa. Ayan po siya. Timplahan muna natin siya. Mga 1 cup lang po na tubig muna nalagay natin. Kasi kukunin ko yung laman niya mamaya at ihimayin natin. Yan. Cover ko po siya para mabilis. Ngayon, ito po, kumukulo na po si tubig para dito sa ating palabok. Pwede na po natin siyang ilagay para ma-ready na natin siya mamaya. Lalagay po tayo ng oil dito. Tsaka konting-konting asin. Konti lang. Dahil malasa po ang ating gravy. Mag-drops na po tayo ng konting oil. Yan. Tapos, ang ginagamit ko pong palabok, pag nasa Oman po ako, talagang pag nakakita ko nito, namimili ako marami, ni-stock ko. Kasi pag tayo po magluto, punta ako ng market kasi wala tayo sa sarili nating bansa, yung mga Filipino store doon, ubus na. Ang pinipili ko po, yung may cornstarch siya, noodles, masarap po siya. Hahanapin nyo, advertise na to. Yung may cornstarch, kasi masarap siya talaga. Siya, 500 grams po lahat to. Ito po, ibuboil po natin siya ng mga 10 to 15 minutes po. Yan, medyo nilubog ko lang para pantay na sila. Ito po ating chichekin yung gagawin natin. Pag-topping at saka, yan, okay na, ready na. Kukunin ko lang muna po itong ating, tihimayin ko. Hindi pwede magtagal kasi ang hirap ng tanggalin sa balat. Ayan. Ngayon po, mag-a-add po tayo ng 5 cups na water. Siya po natin gagawin syrup. Kasi 1 cup na yan, 4 na lang. 2, 3, 4. Ginawa ko na rin 6 kasi kumukulo siya, nagiging na siya yung na-evaporate po mo konti. Pero okay lang po yung mas maganda sumobra. Ngayon, ito po yung mga iniipon kong mga ulo. Pag nagluluto ako, ilalagay po natin siya. Kukunin natin yung lasa niya. Hindi na po natin grind. Kasi dagdag trabaho po, ganun din naman eh. Tapos sasalain mo rin. Di po ba? Maghuhugas ka pa ng blender. Ay, may blender ako, kaya Ito po. Ilalagay natin para ang lasa ng gravy niya may tinapalasa na. Hindi lang yung topping natin na flakes na tinapa. Ngayon, itayin po lang natin siyang kumulo ng kumulo. Kukunin natin lasa, i-drain natin. Doon na tayo gagawa ng syrup. Ngayon, check naman po natin itong ating palabo. Konti pa po, mga 10 minutes na lang. Ready na siya. Tamo, iba ang cornstarch na palabok. Marami silang brand pero pinakamaganda po ang cornstarch. Dahil lang po natin itong maboil. Tama-tama kasi yung 6 cup magiging 5 cups yun eh. Boboil ng boboil yung kukunin niya yung lasa. Ngayon, i-cover po natin siya.
Po ay himayin ko na yung pansahog natin. Mahirap pong maghimay nitong hipon swahe. Kagandahan po nito, bagya lang ang pag medyo nagtagal, nalinikit si balat. Ang hirap tanggalin. Tama-tama, tatanggal natin Di, nainit pa. Yan, tinan nyo, oh. Mamaya po tanggalin natin yung mga bito-bitukan niya. Kaya po natin inihahalabos para malasa ang topping na hipon. Kasi kung hihimayin natin, tapos direct na ilalagay doon sa igigisa nating gravy, hindi po siya malasa. Mainit. Palamigin ko muna kaya. Uunahin kong kuhanin yung ulo para lumabas pa yung katas niya doon kasi bagya lang po natin siyang ihahabol natin sa gagawin nating gravy para malasang malasa siya. Yung iba po, okay naman po yung i-blender mo. Para sa akin, pakukuluan din na ganun, sasalain mo rin, tapos dagdag trabaho pa, makukuha mo rin lasa sa pinakulo. Tapos, ang dami mong hugasan, kahirap naman po kaya. Ang sa akin lang naman, yung consume mo ng time, at saka yung pag-ano mo, lalo na kung nag-iisa ka lang magluluto, i-blender mo, tapos i-boil mo rin naman sila lahat, tapos sasalain mo rin. Kaya inibahan ko ang technique ko, ganito na lang. Lalabas din naman po ang lasa niya sa pinakuluan mo. Hindi ka pa yung diktik ng diktik o nag-blend. Tapos sasalain din siya. Kukunin ko po yung mga ulo para maikatas pa doon dahil may lasa pa ito. Kasi nga, bagya ko lang siya in-steam, makuha. Kasi yung balat nga po ang hirap tanggalin. Ito po, babalik ko siya. Yan, makuha siya. Ito po, ready na siya. Pwede na natin siya i-drain kasi malambot na siya. Ayun. Naka 20 minutes na po siya. Ayun, i-drain natin siya dito. Ayun. Drain po natin muna siya dyan. Atin po siyang i-rinse sa water para maiwasan po ang pagdikit-dikit. Ayan. Atin na pong chichikin yung gagawin natin ng gravy. Ang bango. Uy, tinapa na siya. Tsaka shrimp. Pwede na po natin siyang switch off at gagawa na po tayo ng gravy niya. Igigisa ko na po siya. Lagay ko na siya dyan. Set aside muna natin siya dyan. Takpan natin siya. Ngayon, magigisa na po tayo. Ito po, maglagay po tayo ng mantika para sa pagigisa ng bawang, sibuyas at ng pork. Unahin na po natin si bawang. Masyado atang malakas. Ayan po. Sayang, gawin natin natin kasi yan ang magpapasarap. Po natin si onion. Kung napapansin nyo maraming onion, dito inalihan ko konti at saka malasa siya sa maraming onion. So po yan siya nagbibigay ng ganda ng lasa sa gravy sauce ng ating palabo.
Medyo matrabaho lang po ito. Kaya yung nag-request, ang tagal. Ipon pa ako ng isasangkap, katulad ng chicharon, bumili pa ako ng balat, yung may laman. Kasi yun po ang masarap. Yung susunod na po natin si pork na giniling. 1/4 po ito. O sobra pa sa 1/4. Kasi 500 grams lang naman. At marami siyang sahog na chicharon na may laman. Huwag po kayo makukulit ako sinasabi kung may laman. Ngayon, habang dinigisa po natin para mawalaan lang yung pork, ilalagay ko na po kagad yung paminta niya. Mamaya mag-a-additional pa tayo ng marami para sa sauce niya. At ready. Ayan. Ayan. Kailangan natin siyang maluto. Siya, ito na si karne na sangkit na natin siya ng maganda, lagyan natin siya ng patis. Ang damot naman itong patis natin. Dalawang ganito po siya kasi wala tayong lechon. Wala na rin kayo sa timpla ng anak na gusto nyo. Pwede po tayo maglagay ng patis. Lalagyan na po natin ang patis. Lalagyan na po natin itong pangkulay. Wala na po ako nung atsweteng dinudurugdo yung pinipiga-piga. Ito naman ano to eh. Powder na siya. Ayan. Kasama po siya sa panisa. Mas maganda po kasi yung tutubigan o sa sabawan yung bago ilagay. Tama na yung kulay nito. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating sabaw na ginawa para magkaroon tayo ng gravy sauce. Kunin natin yung mga lasa niya ito. Mga utak-utak ng tipo nito eh. Delikado ito kaya hindi pwede kumain yung mga high blood. Kawawa naman sila. Yung iba ho, naglalagay ng gata ng talangka. Eh naku, delikado na po yun. Ang hirap na pong ano yun. Ito po, ilalagay ko na siya. I-drain natin mabigat. Ayan. Ayan, ayan. Ayan po siya. Nakuha na natin yung lasa niya. Pwede na natin ibigay sa pusa. Ito. Ipakinamay pusa. Ayan, ganyan po ang technique natin. Nakuha na yung lasa. Hindi pa tayo nahirapan maghugas ng blender natin. Tabi ko na po ito. Bango-bango. Hintay natin kumulo. Saka natin siya lalagyan ng cornstarch na pangpalapot. Ito po sinasabi ko. Matapang po sa paminta, mas masarap. Nasa inyo po yun kung gusto nyo matapang sa paminta o hindi. Pero para sa akin, ang palabok, masarap yung matapang siya sa paminta. Hintayin po natin siyang kumulo. Saka natin ilalagay na yung pampalapot natin na cornstarch. Ayan. Habang hinihintay po natin siyang kumulo, i-ready na po natin siya dito sa ating pagbibigsan bago natin ilagay sa atin dito. Kagabi pa po ito, yung aking dahon ng saging nalanta na. Pero pwede pa rin po siya. Bubuhos ko na siya dahil na-drain naman na siya.
Ayan. Wow, yung 500 grams, ang dami na. Pero kung pag nagluto sa oma, mag-isa lang ako yan. Tapos, nilalagay ko lang sa rep. Ngayon, ang technique po natin, naglalagay na po ako ng ito pong kakamayin ko na po at malinis ang kamay ko. Yung diniktik na sitsarong melaman. Pag didiinan ko yung melaman, para yung mga naiinis dyan sa sitsarong melaman, mainis na naman. Ayan, para po kumoted na siya sa mga noodles. Pagka kinain nyo, may nakakoated na siya na ang sarap-sarap po. Ganyan po style ko sa oman. Dadala ako talaga ng sitsarong doon na may laman. Ayan, imimix ko na siya para kumoted na siya iba. Wow, nagutom na naman akong bigla. Konti lang kinain ko ng tanghalian para tamang-tama. Alina kayo rito, marami ito. Yan, balikan po natin yung gravy natin. Ay, sarap naman po. Wow, kumukulo na po siya. Okay na. Ngayon, cornstarch naman po ang ating lalagay. Ating pong titikman yung ating gravy bago natin lagay yung cornstarch na pampalapot niya. Tikman natin yung alat niya, tsaka yung kanyang lasa, kung lalasa yung 3 ulo ng tinapa. Pero ang bango po eh. Wow! Lasang-lasa yung lahat ng sangkap, yung tinapa, yung hipon, yung tama ng paminta, at saka yung konting pork. Ang sarap, grabe. Ito na naman tayo. Ngayon, lalagyan na po natin siya ng pampalapot. Dahan-dahan lang po at baka sobrang lapot. Magdadagdag tayong tubig mo, wala yung tamang lasa ng timpla nyo. Magtunaw lang kayo sa cup ng kalahati. Ibaling may sumobra, huwag lang kumulang. Ano po siya, oh. Tsaka yung hinaan nyo po yung apoy pagka yung magpapalapot na kayo kasi mamumuo siya. Tapos, dahan-dahan po ang halo, ganyan. Yan, medyo kulang pa. Okay lang po may sumobra. Kung nahinayan ko, ilagay nyo sa freezer. Pag gagamitin nyo ulit, pwede pa ulit. Ako, ganun mo ginagawa ko. Wow. Kunti pa. Grabe po, ang sarap. Kaya kung makikita ng mga kaibigan ko sa Oma, kasi alam nila isa to sa paborito kong ginagawa, maglaway na naman yung mga yun. Sabihin mo, madam, balik ka na sa Oman. Grabe po talaga sarap. Sino kaya sa mga kapitbahay ko kung bidahin kong kasama kumain dito? Wala yung mga pamangkin ko. Wow! Talaga rin naman. Ewan ko, patok na patok ito. Special po ito sa handaan sa Pasko. O sa New Year, ihanda nyo ito. Kasi may kasabihan, pag mahaba ang handa mo, haba ang PC. Maganda, tsaka hindi dikit-dikit. Ito, sa New Year, nakapatok ito. Sarap. Gayahin nyo lang yung ginawa ko. 3 ulo ng tinapa na pinaghimayan. Sama nyo po sa pakukula ang mga ulo ng mga ano. Ipunin nyo po yung mga ginagamit yung panahon sa gulay, yung hipon na hindi naman yung isasawag yung ulo. Lagay nyo po sa freezer, ganun ginagawa ko. Hugasan ko muna mabuti. Tapos nalagay ko siya sa freezer, lagay ko siya sa plastic ng ice, ganun. Ilalabas ko na lang siya pag kailangan ko. Hindi yung tapon tayo ng tapon, sayang. Ito, parang tama na siya. Pero okay lang, dagdagan pa po natin ng konti. 1 cup po ito na cornstarch. Tapos, bahala na kayo magtimpla ng lapot. Nasa idin na yun. Wow! Ito po ay special. Hindi na po natin kailangan maglagay ng tokwa. Iba kasi naglalagay ng tokwa
Pwede rin po yun kasi kung wala kayong masyadong sahog, tinapa lang, tsaka chicharon, tokwa, itlog, okay na. Eh, ang dami po natin yung sahog, special po ito. Talaga naglalaway na ako. Yan, parang ilalagay ko na ho lahat. Tamang-tama yung timpla ko kasi lagi ko itong ginagawa sa oven, kaya kabisado ko na yung timpla. Basta 6 cup po yung ano, kasi dapat 5 cups lang. Eh, pag magbuboil kayo, syempre ma-evaporate po siya. Magiging 5 cups na lang. Ayan. Ito po. Ang isang sikreto pa. Yung medyo durog, imimix na po natin dyan. Sobra na po linamnam, lalo pa magiging malinamnam. Yung medyo bubuo po, tapping po natin yan. Para may crunchy-crunchy tayo nakakain ng sitsarong may laman. Aasarin ko lang po yung mga nambubuli-buli doon sa sitsarong may laman na ginawa natin na ikilos ko. Naku, talaga po rin. Tsura pa lang. Grabe, sarap. Eto na po. Okay na siya. Switch off ko na. Atin na po siyang i-ready ngayon para doon sa, ayan o, nagbubuli siya. Tamang-tama. Okay, sarap. Tikma ko nga ulit. Grabe na doon, sarap ng experience ko. Nung may nagre-request po ito ng palabo, kung alam ko daw po, nangingiti ako kasi isa ito sa mga special ko na gustong-gusto ng mga friends sa Oman. Na pagkapupunta, Madam, palabok ha? Eh, mahirap pong gawain kasi ang dami. Tsaka mabusisi akong tumarabaho. Tikman natin. Ang sarap! Grabe! Ay, tinapanan laga natin ulo, lasang-lasa na dyan. Patayin ko na muna po. At atin na i-ready yung pagtatapingan nito. Ito po, kompleto na ating sangkap at luto na ating gravy. Imimix na po natin siya. Dumudulas. Ipatong ko po ito kasi dumudulas. Baka malaglag, sayang naman. Ayan. Ipaporma ako ng paghahalo. Lagay ko na po siya sa gravy. Atin po siya imimix kasi hindi naman po siya yung orders ka sa restaurant na imimix lang. Teka, ilinaw ko po siya. Ayan. Oops. Sulong ko. Ay, teka. Mix po natin siya. Hindi ko muna po nilagay lahat, baka sumobra. Pero alam ko, tansyado ko, sakto lang po siya. Ang bango, grabe. Yung tinapan niya, amoy na ha. Ito na po ang ating pansit malabon. Ilalagay ko na po siya, sakto lang talaga yung sauce. Grabe, sarap. Kita nyo, malagkit-lagkit. Ganyan po ang malabon. Kasi meron na po tayong mga nagpalagkit sa gravy natin, yung chicharon. Yun po ang sikreto noon. Magaling po tayo manggaya eh. Kasi matakaw po ako. Kaya yung mga niluluto ko, natitikman ko lang po yan sa mga kinakainan ko. Nai-improve ko pa medyo ng konti. Hindi ko siya nagyayabang. Kasi matatakaw daw, mahilig kumain, talaga nag-i-improvise pa yan ng mga lasa. What? Tingnan niyo naman po, oh, malagkit-lagkit siya. Ganyan po ang sikreto niyan. Chicharon, imimix nyo na agad dun sa gravy at saka doon sa
noodles niya bago nyo i-mix yung gravy. Ayan, tamang-tama. Naku, tandaan nyo lang po yung sukat na binigay ko. Lalagay pa po ba natin sa bilao? Kasi bilao ko, urong na yung dito na lang. Ayusin ko na lang siya. Lalagyan na natin sa topping. Grabe po talaga ang sarap, ewan. Po na i-mix na po natin. Ay, grabe po ang sarap. I-arrange na po natin ang mga sahog niya. Yung ating topping. Ganyan po. Nako, maganda po yan sa New Year. Pasensya na po kayo, hindi po ako chef. Ang mga ayos ko, lang, pambahay lang. Sinishare ko lang sa inyo yung tamang pagluluto na masasarapan kayo. Ito naman po si puset. Mga 2 pusit lang po pwede na. Sa 500 grams. Siyang lalagyan ng tinapa flakes sa ibabaw. Ganyan lang po natin siya. Hindi nyo po lahat ilalagay. Nasa inyo yun kung gusto nyo ilagay lahat. Pero nyo i-stock nyo sa rep nyo pag nagluto pa kayo uli. Kasi malasa na po yung noodles. Dahil napakuluan na natin ng ulo. Ang sarap. Tsaka ito pong flakes na garlic at tsaka onion. Super bango naman po talaga. Ito po golden brown. Talagang napakabango, nagbibigay po ng aroma. Grabe sa sarap. Tsaka ito pong chicharon. Ito po yan ngayon. Kinamay ko na po kasi malinis ang kamay ko. Yan nagbibigay ng crunchy. Lalagay na po natin lahat at bahala na si Batman dyan. Lahat kalaban. Wow. Gagawa rin lang po tayo. Bakit titipirin pa? Yan po natin siya ng garnish na onion leaves. Onion. Naku, nagalit na po yung kapitbahay namin dahil ang aso doon sa kabila, sobrang ingay. Hindi po sa amin yun. Naiirita nga kami. Kaya wala magawa. Kami maawain sa aso. Gusto nga ng anak ko i-adapt eh. At hindi po dapat mawala si egg. Ano po gagawin natin? Square o bilog-bilog? Maganda. Bilog na lang. Wow. Kawawa naman yung aso. Naghiwa pa po tayo ng isa. Kain na po tayo mga kaibigan. Mga nag-request na si Ehalha, si Kalapati, si Cat Meets Eyes, yung husband niya si Malcolm, yung son niya si James. James, kain na tayo. Favorite mo ba ito? Luluto ng mami mo? Ito po, at saka ito pong ating mga viewers na nasa ibang bansa na gusto makita ibang version ng palabok. Makita nyo po, gayahin nyo lang po. Ngayon, atin na po siyang sisintensyahan. At ako'y gutom na. Merienda dinner na po ito. At yung mga anak ko, naghihintay na rin silang makakain ito. Ngayon, ito po, atin na po siyang sisintensyahan. Kukuhanin ko na po ang pinakamasarap na parte. Yung mga, na yan. At po, ang sarap po niyan. Grabe. Ayan. Talo pa po ang palabok ng nito dahil special po ito. Ayun. Tapos yung mga ating pong topping, andyan lang siya. Kung gusto nyo magdagdag, dadagdag nyo po.
Ito na po siya. Ah, okay, ang sarap, grabe. Bahala na si Batman kasi mga kalaban mo ito lahat. Ano ba yan? Ngayon, lagyan natin siya ng konting asin. Okay, ang sarap, grabe. Special na special po ang dating. Maglaway-laway na naman kayo niyan. Ganito po siya. Wow! Ang bango-bango talaga. Tapos, ako po mahilig sa bawang. Yung mga garlic na toasted. Tapingan ko pa yan. Tapos may tira pa tayong flakes na hindi naman po natin lagay lahat. Nasa inyo kasi baka iba ayaw masyadong malasang tinapa. Tapos yung tinoasted kong onion, ayan po siya. Tapos ito pong onion na ribs, ang sarap po niya. Ngayon, unang subo sa mga nag-request ng palabok. Naglalaway na ako. Ali na kayo. Ito na pa ang pinakamasarap na parte. Babayaan ko na si tabak na lumaki. Favorite ko po ito eh. Ito na po siya. Kain na po tayo lahat. Yung mga nasa ibang bansa na gusto nang makauwi sa Christmas. Pag di kayo nakauwi ng Christmas, magluto po kayo nito pang New Year o Christmas. Tapos, isipin nyo na lang po kasama nyo mga pamilya nyo. Kasi ganun po ang ginagawa ko nung nasa Oman pa ako. Ang Christmas, malungkot nang wala sa pamilya. Pero ngayon po, eto po, isipin nyo po kashare nyo sila. Unang subo, sa mga taga Middle East na katulad ko, na alam ko ang feelings ng mga nasa malayong lugar, malayo sa pamilya. Merry Christmas po in advance and Happy New Year. Ito na po, ang sarap niya. Ang sarap. Ang laki ng subo. Grabe. Ang sarap po. Ang sarap, hindi mo masabi kung anong lasa niya, kung palabok na luglog o pansit ng Malabon o yung palabok na iba-ibang version. Basta ito, nandito na lahat. Grabe linamnam. Ang sarap. Sarap. Gugutumin po kayo niyan talagang pag kumakain akong ganito. Tingnan nyo, naka-coated yung mga ano niya, oh. Yung mga sahog niya doon sa noodles natin. Yung mga chicharon. Kaya po, ang lasa-lasa niya. Tapos itong tinapa na ulo pinakuluan. Iba, baka pagtawanan ako dahil pati ulo pinakuluan. Kukunin po natin ang lasa para kumapit sa noodles niya. Harap mo. Perfect talaga. Yung kung gustong punta dito, alin na kayo, ang dami nito. Parang birthday ko na eh. Dapat po, sa birthday ko tululutuin eh. Kaya lang, ang dami nang nagre-request. Sige na nga, gawain ko na. Birthday ko, bahala na si Batman kung ano iluluto namin. Ang sarap po talaga. Hindi sinasabi kong luto ko, nakita niyo naman kung ano mga sinangkap natin, saka kung paano ko niluto. Tsaka style ko po niyan, gumagawa ako maraming gravy niyan. Kasi sa Oman nga, nag-iisa ka lang. Ang gagawin ko yan sa Tupperware na meron yung disposable, isa-isa yun, pinapasok ko. Pag gusto ko, ito, magbuboiled lang ako nito, imimix ko na siya, tapos ito rin, nakarep yan, lahat, bubudbud ko na, ang sarap talaga naman. Pag tinakaw ako kahit hating gabi, meron ako niyan. Kilala ako mga kaibigan ko. Si Esther pa, pag tinakaw yun, hating gabi kahit alas 2 ng talingaan, babangon niya, magluluto yan. Yung best friend ko doon, na Ilocana, natutulog siya sa akin, ting Huwebes ng gabi. Kwentuhan kami, kwentuhan. Kasi nang ano namin, malayo kami sa pamilya, single parenting siya. Ako sabihin ko, madam po ang tawagan namin. Gugutom ako. 2 o'clock na, sabi niya. Hindi, sabi ko, sige, magluluto ako, marami naka-stack dyan. Tapos tawa siya ng tawa, kain kami, matutulog kami, mga alas 5 na. Friday naman kinabukasan nun. Okay lang kasi wala kami pasok. Gising kami, mga 11, luto na naman. Tapos maisipan niya, tara, punta tayong dagat, mahuli kami halaan. Ay, ang sarap. Babaunan nga ang mga luto namin. Ito na naman, daldal na naman akong daldal habang makain. Masasamid na naman ako.
Pasensya na kayo kung naglalaway kayo habang makain ako tsaka madaldal ako. Makwento lang naman po ako talaga. Kaya yung mga customer ko sa salon, mga European, mga Dutch, karamihan kasi sa oil company sila nagtatrabaho. Nasa center ako, yung may nag-message nga sa akin, ate, sa ano ko, sa Oman din ako sa city center, ay sa Cebu yun. Eh ako naman sa Kurum, yung Capital Commercial Center, andun yung parlor ko. Yung mga taga McDonald, mga suki ko yan. Tapos yung opisina ng oil company, ang lapit lang. Kaya yung mga customer ko, karamihan mga puti. Mga asa-asawa ng mga nagtatrabaho sa oil company. Kaya halos lahat ng mga nationality, naging customer ko na sa parlor. Mga mababait ho sila at professional. Natutuwa po sila pag nagkwento sila. Hindi ako, kwento-kwento na yan. Pag niyami yan, hindi silang kukwento, tuwan-tuwa na sila sa akin, naging bangka na ako. Minsan dadaan po sa salon. Nagbabaka sakaling hindi ako busy. Makikipagkwentuhan lang daw. Nag-drop by lang sila. Kasi may yung commercial center nandun na po yung Alper, yung supermarket, namimili sila. Pagka ano, daan muna ikaw kay Esther kasi din yung parlor ko. Makita nila maraming customer sa kanan lang next time. Tatanong ko kung magpapagawa, hindi makikipagkwentuhan lang. Ganun po yung mga customer ko, mga European doon. Naaliw sa akin sa kakwento-kwento. Ultimo mga aso, pagka napag-uusapan namin aso, tawanan na sila. Kasi mahilig sila sa aso. Naikwento ko itong aso namin yan, si Sam. Nanguhuli ng daga yan, kinakalabit ako niyan. Nagpapatulong hulihin ng daga sa banyo. Tuwa-tuwa ko sila nung punta sa akin yun. Sabi niya, sarap mong kakwentuhan. Tapos pakakapilin ko na sila. Naku, yun ang gusto ko sila, magkapil. Kapil wala asukal, black coffee. Pag may customer ko, hindi sila ng silip, humihingi ng tinitingnan mo, may pagkakataong makakwentuhan ako. Kaso, karamihan ng time ko, busy-busy po ako talaga doon. Kasi mag-isa lang ako doon, by appointment lang. Mamalit yung pwerto ko, 50 square meters lang. Nimiss ko nga po sila eh. Yung iba nga, nung nagpapaalam ako baka ito na last year ko, nag-iiyakan. Babait nila. Buti pa nga ibang lahi eh, mababayat ano. Yung sarap, no. Heart, dumadagdal ako. Yung chicharon, crunchy, ang sarap. Ang sarap po. Kain na, magluto na kayo nito. Abo, maubos ko naman to. Isa na naman ako. Hindi, matutulog muna ako para pagising ko. Gutom na gutom ako. Kain na ulit ako. Bahala na akong manaba. Magalit na si Batman sa akin. Pero ito, nakakatakot. Kasi yung edad po natin, mga kalaban po ito. Eh, ano po magagawa natin? Napakasarap. Nirequest nila. Ito yung lagi ako mayroong stock sa Oman na hindi nawawala sa akin. Kasi pag naalala ko isang bagay na pagkain na gusto kong kainin, gusto ko talaga kainin na agad, magluluto ako agad. Kaya lagi ako may mga stock doon na yung mga paborito ko pag naisipan ko, hating gabi gutumin ako. Kasi pag nagising ako sa gabi, hindi na ako nakakatulog nun. Mag-umaga na matulog. Kaya ang ginagawa ko, luluto ako. Di pagka luto ko, kakain ako. Naku, ang sama ko ng bisyo ko, pagkakain na antok. Ang pagkakain. Maririnig ko, natatawa ako itong mga anak mo, sabi ko sa inang ko, may lahing mga baluga. Pagkakain, natutulog. Eh, hindi naman siguro kasi ganun pala talaga. Pagka yung nakakain ng mga tao na busog, talaga inaantok. Eh, yung tatay ko, alam ko inaantok din siya, pinipigil niya lang. Kasi masipag yun eh. Parang doon ko nakuha yung masipagan niya. Doon ko namana. Tsaka yung kakwentuhan, yung mga entertain siya. Ano na? Pag lumabas na ho yung ano ng kotse namin, pupunta na tayo sa farm. Doon ho yung lugar ng sa padre ko, yung farm na yon. Hindi ko nga ho akalain na mabibili ko sa mga kapatid ko. Sinukli ako na sila, binibenta na hindi mabili. Siguro ayaw ng father ko, gusto niya ako makabili. Istorya ho yun. Pag umuwi kami sa Bulacan, may pa itong anak ko. Ito nagbibidyo sa mga 5 years old.
Mga tao doon tuwan-tuwa sa akin. Kasi sa Manila kami, wala raw akong kaere-ere. Lulusong ako ng mga bukid, putikan, at saka yung ilog. Ang ginagawa nila, mga bad sila eh. Tinutubay ilog, yung naglalagay ng panlaso sa tapos nagtututuwad yung mga isda. Takbo naman kami ito, anak ko, may bangka-bangka sila doon. Tuwan-tuwa naman ito kasi 5 taon pa lang ito. Huli kami na huli, sinasalot namin gano'n. Ako kasi maluko yung kabarkada ng kapatid ko, eto na kayo mag-inang manunuba. Kaya pala, kapatid ko, ihingi sa akin ng pera, bibili daw ng na sigarilyo. Nung pala, bibili nila ng gamot, inihuhulog doon. Tapos sabihin, tol, sabi niya, tingnan mo, may nagtuba na tara, manghuli tayo. Ay, naku, enjoy naman kami. Nung pala, masama pala yun. Doon tayo pupunta. Sa lugar na yun. Basta lumabas na yung rehistro ng sasakyan, pupunta na po tayo doon. Hindi pa po kami nakabiyahe na malayo eh. Hanggang 1 week lang yung road test na inaano nila, at saka di ka pwede lumayo. Sabi ko nga, sana bago mag-birthday ko, doon na lang. Para doon tayo mag-iihaw-ihaw. Makarating kayo sa farm. Na mga gustong makauwi ng mga Pilipinas, alam ko, iba dyan, namimiss nila yung mga farm. Ang sarap naman po talaga sa farm. Pansin nyo, natatakot ako sa hipon, paborito ko ito eh. Kasi mahirap naman sobrang tiwala tayo sa sarili natin, wala tayo naramdaman. Sa edad ko na ho. Pero kainin ko na rin siya, kawawan siya, baka isnab, sabihin niya, isnab siya, ang sarap-sarap niya. Paborito ko ito nun yan. Ngayon kaya lang, marunong ako magdisiplina. Simple lang lutong ginagawa ko, halabas ko lang may asin, tapos sasawa ko, kamatis, patis na may sili, sibuyas. Naku, sarap ng kain ko, grabe. Yung huni pong swahe, maliit pa dito. Naku, pati yung scale niya, yung askis niya, malutong ito. Ganun, nakain na, ganun, sarap. Pero ito pa. Itong pusit na to, mayaman sa halaman pagkain dagat ang Oman. Ang lalaki mga pusit, yung pink na ganyan. Halos, maliit lang sa braso ko. Ganyan siya kahaba. Pinipili ko talaga yan. Bili ko 2 kilo. Kasi yung 1 kilo, halos 3 piraso lang. Kaya cut ko siya ng 3, lalaki. I-adobo ko. Ang sarap. Grabe. Lagi yan. Paborito ko po yan. I-adobo ko yung tuyo. Yung tuyo, yung itim niya, yung taba-taba. Fresh na fresh, bagong huli. Ang sarap talaga, hindi mo maiwan-iwan. Kako, ito lang sa sinugod ko, pabalik-balik ano. Hanggang sa isang araw, may naramdaman ako. Kumain ako niyan, ang dami ko nakain. May masakit din eh. Sabi ko, ano ba yan? Parang may maga. Parang may dikya na nakakapit. Tawa ng best friend ko, ano kinain mo? Pusit. Ay, baka ganito. May ano ka na, taas na uric acid mo. Kasi ganito, ganon. Kain tayo ng kain mga seafoods. Tsaka nasa edad na tayo. Eh, hindi ako naniniwala. Ilang araw, hilot, nawala. Sumunod, sinubukan ko, nagluto uli ako. Meron yung tama, sabi ko. Wala, sabi ko, madam. Palagay ko nga, sabi ko ngayon, ay, hindi na, iiwasan ko na yan. Bihira na lang kakain yan. Ay, pag naman nakita ko, natatakot ako talaga. Tagbibili ko na marami na adobo ko. Yung stock pa yan. Sarap, kasi damo nagtatagal adobo, masarap. Ito na. Kaya napansin nyo, ba't hinuhuli ko? Hindi ka tulad sa mga baboy, wala pa akong problema dyan. Ito, ay sinabi sa akin ng doktor nung nakaraan nga, mag-ingat ka, yung uric acid mo pataas na. Kaya sabi ko nung di ako makain ng beef, inireduce ko yung mga sinabing bawal. Tsaka ito ang kalaban ni Batman. Grabe. Huwag kang kakapit sa balikat ko ha, na parang dikya. Kakainin kita, kasi masarap ka. Oh, bahala si Batman talaga dyan. Ito po, tapusin ko na yung pagkain ko. Kasi may continuation pa yun mamaya. Imagine nyo na lang. At sa susunod daw, pag nagpunta tayo ng farm, i-istorya ko sa inyo yung kung paano naging buhay ko sa Oman. Na, kaano man yung narating ko ngayon, hindi ho ganun kadali. Marami din ho intriga at inggit. The more na maganda ang trabaho mo, maganda pa kakisama mo, hanapan ka talaga ng butas para ibaksak ka. Sabi ng mga totoong kaibigan, sabi nila, ganun daw talaga kasi, parang umaangat ka na eh.
ang ugali nating mga Pilipino, meron tayong crab mentality kanila. Pag umaangat ka na, hinihila ka nilang pababa. Magkakakapitan ka, bababa. Doon na ako nagkaroon ng lesson. Kaya pagka ganun mga tao, ini-ignore ko na lang. Tsaka, alok na ako makibagay sa kanila, tsaka yung makisama sa kanila, nagbibigay ako ng distansya. Minsan pupunta sa parlor, nakikipag-chika-chika, nung pala, may mga motibo lang. Kaya ako, namili-mili po ang kaibigan. Ako tapat po ako pag pagkaibigan, tiwalang-tiwala, ganyan, loob ko, nahuhulog. Talagang pagkaibigan, minamahal mo. Hayop nga, minamahal mo, kaibigan pa kaya, na naging parang higit pa sa mga kapatid mo. Bandang huli, malalaman mo, ganito-ganito. Hindi rin po madaling pinagdaanan ko sa abroad. Alam ko yung iba na nasa abroad, hindi lang po sa kapwa ka-Pilipino, sa mga katrabaho rin po na iba-ibang lahi. Kaya sana po yung mga OFW na katulad ko na nagtitiis dyan, sana makaipong kayo, makasama nyo na yung mga pamilya nyo, makita nyo yung tamang negosyo para sa inyo, na alam nyong sapat na hanggang sa pagtanda nyo. Yung wish ko po ganun din ko, ano po yung narating ko, kahit kalahati lang makuha nyo. Ako hindi ko ina-expect na ganito, pero mahal ako ni Papa God kasi malinis daw kalooban ko Yun lang po, marami ko istorya sa inyo.